Kung, yan halimbawa po, ano ang mangyayari na naman sa Pilipinas, madala na po tayo yung mga tao pong walang kakayahan, katulad po ni BBM. Tapos ang ipapalit natin mga katulad pa ni Hontiveros. Eto po halimbawa, matakot po tayo. No, Pakinggan niyo po kung no, paano no. po siya makipagtalo kay Tatay Digong. Tusin lang po muna natin na maririnig yung lahat. So, pindutin. No. How about si Carl? Alam mo ma'am, Yes. before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Tignan nyo, no? Ito ang pinagtatalunan nila, ito. Si Risa Hontiveros, gusto niya na akuin ni Tatay Digong yung lahat ng mga namatay nung war on drugs. Ang sinasabi niya, iniisa-isa niya, how about si ganun po? Hindi nyo ba aakuin kasi kayo ang nag-utos niyan ng war on drugs? Hindi nyo ba aakuin? Kayo na lang po yung umako ng mga kasalanan ng sila'y namatay? O yan yung punto, yan yung pinupunto ni ni Risa Hontiveros. Ang problema kay Risa Hontiveros, pinatitigil na siya ni Tatay Digong para sa ganun, hindi siya magmukhang tanga. Gusto pa ring magmukhang tanga. Sige, yan po yung pagtatalo nila. Kaya nabubwisit na. Kung makikita nyo po, hindi ko lang maipakita dahil hindi transformable to eh. Mula po from the top. no. How about si Carl? Alam mo ma'am, Yes. before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. the specific ang law, guilt is personal. Now, what is guilt is Yun yung gustong palabasin ni Tatay Digong eh. 'Di ba? Kaya niya pinatitigil na si Risa Hontiveros. Kasi hindi niya nga alam ang dahil abogado si Tatay Digong at matalinong abogado, ang sinasabi niya, guilt is personal. Kasi ang gusto ni Risa Hontiveros, akuin lahat ng mga namatay, akuin ni Tatay Digong na siya yung may kasalanan. Kaya ang sinasabi po, before you rambling, bago ka kung ano-anong kwento, pakinggan mo muna ako. No, I'm not rambling. Ayaw makinig. Madam, guilt is personal. Tuloy natin. May mga nagsalita kasing English. and of course Risa doesn't know this since she hasn't studied law like Duterte has. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, Tanong ka muna itanong ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I already maintindihan prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi- So, Ang punto ni Tatay Digong, guilt is personal. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng akuin. Halimbawa, kahit gaano mo kamahal yung asawa mo, gusto mo siya, ikaw na lang. Nakapatay halimbawa yung asawa mo. Aakuin mo na lang. Yun ang gusto ni Risa Hontiveros eh. Si Tatay Digong na yung umako. Total siya naman na yung nag-utos ng war on drugs. Kaya, sabi nga ni Tatay Digong, bago tayo, ma'am, papaliwanag ko lang sa'yo, guilt is personal. Anong mga sinasabi ni dapat kumonsulta ka muna sa abogado. No. Kaya ko pong magtanong sa inyo kahit na ako po ay hindi abogado. Mo, ugali. Kaya ano na lang po yan. At least si Marcos, si BBM, may at least pa yun. Wala kang pagpalya. Si BBM, ganito po style. Anong gagawin natin? Aminado siya na wala siyang alam gawin eh. Pero eto, hindi niya na alam ang gagawin niya. Dadakdak pa ng dadakdak. Yan ang problema natin dyan.
dito sa mga tao na 'to na nagtatangka na maging presidente ng Pilipinas. Okay, eto pa po, naalala niyo nung nakaraang kampanya nung 2022? Paano nangampanya yung mga dilawan? 'Di ba alam nila, lahat ng tanungin nila, "Sino po iboboto niyo?" Ano kami, BBM Sara kami." Ay, let me educate you po. 'Di ba gano'n yung style? Pati mga anak ni Lenny. Ay, let me educate po. Ngayon po meron na silang bagong style ng let me educate you. Eto naman po, ayon dito, parang sikat 'tong Gabe Pineda na 'to, eh, kung sino man 'tong tukmol na 'to. Kung hindi ako nagkakamali, yung eto ba yung, halos mangyak-ngyak na nagpunta sa NBI na may death threat ba siya? Eto ba yon, Gabe Pineda? Hindi ko lang, sigurado 'no, pero parang sikat siya, eh. Sabi niya, "I dare and challenge every DDS sa 2028 na hindi bumoto base sa apelyido at idolo. Surprise us. Please, you can quite literally save our shit show of a country." Talagang may mga topak 'tong mga dilawan na 'to o mga hindi ko alam kung dilawan 'to o loyalista. Dine-dare daw tayo na 'wag daw tayo bumoto batay sa apelyido. Anong kataranta hindi po ba napakalaking katarantaduhan 'yan? Para lang po sila dine-dare tayo, parang ano ba palagay niyo sa'min, uto-utong kagaya ninyo? Wala kayong maintindihan kung saan nagmumula yung utak, kung saan nakalagay yung mga utak ng mga 'to, eh. Ide-dare niyo kaming mga DDS na 'wag kaming bumoto batay sa apelyido? Meaning, sa 2028 daw, 'wag daw tayong bumoto ng isang Duterte. Bakit naman? Putang gano'n po kabugok 'tong mga 'to. Ang layo pa po, 2022 pa lang, alam na nilang talo sila. 2022, 2026 na hindi pa nila alam ang gagawin. Mula 2022, siniraan na nila si BP Sara. Hindi nila sinisiraan si Marcos, 'tong mga dilawan kakamping at Makabayan Black. Mula 2022, sinisiraan nila si BP Sara, never si Marcos. Lahat nakatutok sila kay BP Sara. Kung yan ba naman, honest to goodness, nag-promote kayo ng inyong leader mula 2022, prinomote ninyo, hindi po yung mga dati ng talunan. Eh baka kapantay na siya ni BP Sara sa kasikatan. Eh hindi, eh. Hindi na nga umubra yung paninira ninyo sa mga Marcos. Hindi na nga umubra yung paninira ninyo sa mga Duterte. Yung kay Tatay Digong, 6 na taon nyo nang siniraan si Tatay Digong, hindi pa rin kayo nanalo, hindi pa rin kayo nagbago ng taktika. Mula 2022 hanggang 2026, sinisiraan nyo si Sara Duterte at ang mga Duterte. Eh yan lang ang ginawa ninyo for 6 years, eh. Bilang oposisyon, nananawagan lang kayo na oust Duterte, let Lenny lead, panay paninira sa mga Duterte. Hindi kayo nanalo noong 2022. Ngayon, wala man lang nakaisip sa inyo na baka maulit lang tayo, talunin pa rin tayo ni BP Sara sa 2028 kung hindi tayo magbabago ng taktika. Eh putya, ang pinakikinggan nyo kasi si Llamas, eh. Isa lang po ang alam ni Llamas, manira ng kapwa, dahil hindi niya po maiisip na mag-promote ng kagandahan. Bakit? Panay kapangitan ng nakapaligid sa kanya, eh. Lahat ng salamin na makikita niya pangit. Kaya gusto po niya, yun lang po ang nasa isip niya, paninira, siraan tong mga to. Iisa-isahin po natin tong mga tukmol na to ngayon. Akalain nyo, sabihin nyo na naman na
Walang pagkakaiba yan sa let me educate you. Ngayon naman, china-challenge tayo. I am challenging you, DDS. Huwag kayong bumoto batay sa apelyido. Saan kami buboto? Batay kanino? Sa sinasabi ninyo? Buboto kami hindi dahil sa apelyido. Kaya nga po sikat ang mga Duterte dahil nagpakita po sila ng leadership. Yung 6 years, hindi po namin, alam niyo po, si Duterte nun, pangalan, matunog, 'di ba? Alternative. Hindi namin siya kakilala mga taga Luzon. Talaga wala kaming ideya kay Duterte. Una kong hinangaan yan nung nakipagdebate siya sa mga presidentiable, kay Grace po, kay Mar Rojas, kay Binay. Angat na angat si Duterte doon. Angat na angat yung talino ni Duterte. Tapos sunod ko na panood dyan yung meeting de avance na. Dyan sa Luneta. Pucha, nagmumura, nagbabanta na titigukin yung mga turugista, etc. etc. Tapos, nangyari nga po, tumahimik po yung Pilipinas for 6 years, nawala yung mga magnanakaw, nabawasan yung krimen, magkaugnay pala yung droga at krimen. Oh. Tapos yung korupsyon sa gobyerno, halos nawala talaga. Takot ang mga korap kay Duterte. Hindi nakapagnakaw. Alam nyo kaya galit na galit yung mga magnanakaw kay Duterte? Hindi po sila makapagnakaw. Naranasan po nila kay Duterte, jeta yung mga politiko na yan. Nung panahon ni BBM, pucha, revenge nakaw po ang ginawa nila. Pinakamalaking pagnanakaw. Kaya ayaw na po nilang bumalik sa hindi na naman sila makakapagnakaw. Kaya hahadlangan po nila. At hindi lang po yun. Takot sila dahil literally, maaari po silang makulong. Tapos sasabihin nyo lang sa amin na huwag kaming bumoto batay sa apelyido. Makikinig kami sa inyo. Kayo ang bugok eh. Hindi na nga umubra yung ginawa ninyo dekada sa mga Marcos. Hindi na nga umubra. Isang dekada nyo na rin sinisiraan yung mga Duterte. Mula 2016 hanggang 2026. Isang dekada na po. Hindi po umuubra yung paninira. Naintindihan nyo? Tapos na po yung era na yan. Kasi bakit wala na pong hindi nyo na po kaya? Totoo naman, kontrolado nyo pa rin yung mainstream media hanggang ngayon. Pero bakit hindi na po umubra? Wala na naniniwala sa mainstream media. Dati, nung 1980s, 1990s, nagkaroon po tayo ng dalawang EDSA revolution. Media po ang kakampi nyo kaya nakapag-revolusyon kayo. Ngayon, may counter na po. Mas pinaniniwalaan po yung mga vloggers. Hindi naman kami yung mga sikat na vloggers. Puta, mas pinaniniwalaan pa. Sa totoo lang po, mas pinaniniwalaan pa ng mga tao si Eloy Burgis. Burgis kaysa kay Arnold Clavio. 'Di ba? Pinaniniwalaan pa si Banat Bay kaysa kay Karen Davila. Yan po. Magkasing sikat na pero mas tiwala na yung mga tao sa mga vlogger. Yan po ang pagbabago ngayon. Okay?